In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao, at sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Sa aking pagninilay, ang tumatak sa akin ay ang tanong ni Jesus, kayo naman, sino ako para sa inyo? Hindi tinanong ni Jesus kung ano ang opinyon ng social media, ng influencers, o ng karamihan. Ang tanong niya ay personal. Ikaw, sino ako para sa iyo? Si Pedro ay buong tapang na sumagot. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi perpekto si Pedro. Nagkamali siya, natakot, at minsan ay itinanggi pa si Jesus. Ngunit dahil nagsisi siya at bumalik kay Kristo, ginawa siyang bato na pagtatayuan ng simbahan. Samantala, si San Pablo naman, na dating umuusig sa mga Kristiyano, ay naging isa sa pinakadakilang apostol matapos niyang maranasan ang awa ng Diyos. Ipinapakita nito na hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong tao
kundi ang pusong handang magbago at maging tapat sa Kanya. Inaanyayahan ako ng salita ng Diyos. Kilalanin si Jesus, hindi lamang sa isip, kundi sa puso. Manatiling tapat sa simbahan, Kanyang itinatag kahit maraming pagsubok. Ipagtanggol ang pananampalataya na may kababaang loob at pagmamahal. Maging saksi ni Kristo sa pamilya, trabaho, paaralan, at social media. Mga halimbawa sa panahon natin, may kunting biro, ngunit mayroong katotohanan, katulad nitong may ilan nakabisado ang Wi-Fi password, pero hindi kabisado ang Ama namin. Updated sa lahat ng chismis sa Facebook, pero last update sa Bible noong nakaraang Semana Santa pa. Kapag sale sa mall, gigising ng alas 5 ng umaga, pero kapag linggo at misa, sabihin, Lord, alam mo namang mahal kita, online na lang muna. May oras para sa Netflix, marathon na 5 oras, pero kapag humili na 10 minuto, sasabihin, Father, ang haba naman. Nakakatawa man, pero minsan ito ang realidad. Ang tanong ni Jesus ay nananatili. Sino ako para sa iyo? Priority ba ako o option lang? Bilang mga Romano Katoliko, ano ang dapat nating gawin? Unahin si Kristo higit sa anumang bagay. Dumalo ng tapat sa banal na misa tuwing linggo at araw ng obligasyon. Madalas tumanggap ng sakramento ng kumpisal at banal na komunyon. Magdasal araw-araw, lalo na ng Santo Rosario. Basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Maging tapat sa aral ng simbahang Katolika at huwag basta matangay ng maling katuruan. Ipamalas ang pananampalataya sa gawa ng pagmamahal, pagpapatawad, at paglilingkod. Hindi sapat ang sabihin, Katoliko ako. Ang mahalaga ay makita sa ating buhay na tunay tayong sumusunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong salita na muling nagpapaalala sa amin na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tulad ni na San Pedro at San Pablo, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya, lakas ng loob na ipahayag ang iyong pangalan at buong pusong laging handang magsisi at bumalik sa iyo. Ipinapanalangin namin ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay.
Lalo naming idinadalangin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Goods, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, at Mary Ann, pati ang aking buong pamilya, lahat ng nakabasa, nakikinig at nanunood nito na may dinaramdam. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga pari, ang aming mga obispo, ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang aming diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Elinda. Gabayan mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, ang Kongreso, upang mamuno na may katapatan, karunungan at malasakit sa bayan. Ipigdarasal din namin ang kaluluwa ng mga yumao, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, Padre Cesar, Ami, at ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw. Lubin mo makamta nila ang walang hanggang kapahingaan sa iyong piling sa pamamagitan ng makapangyarihan, pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Ilayo po kami sa lahat ng panganib, aksidente, digmaan, sakit, unos, kalamidad, lindol, baha, bagyo, sunog, at sa lahat ng uri ng kasamaan. Patatagin mo kami sa pananampalataya hanggang sa huli naming hininga. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Pedro, ipanalangin mo kami. San Pablo, ipanalangin mo kami. Mahal na Birheng Maria, ina ng simbahan, ipanalangin mo kami. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!